Hi mga ka-bakers, kumusta po kayo? This is Randy Paa. Gagawa tayo ngayon ng mocha chiffon cake. Ito po ay request sa akin sa iilan nating mga ka-bakers. So ngayon, isi-share ko po sa inyo ang aking recipe at technique sa mocha chiffon cake. Enjoy watching mga ka-bakers. Okay, sundan lamang po ang procedure natin. Kung ano yung unang ingredients na nakasulat dyan sa description box, yun din po ang unang ilagay natin sa bowl. 5 pieces egg yolk. Ang egg yolk po ay nagpapasarap at nagpapaplapi ng texture ng ating cake. 1 cup evap milk. Ang evap milk ay nagpapakreamy ng texture ng ating cake mga ka-bakers. Pag kinagat mo yung cake, malalasap mo ang sarap, fluffy and creamy. Half teaspoon vanilla extract. Half teaspoon salt. Half tablespoon baking powder. Ang baking powder mga ka-bakers ay pangpaalsa. 1/4 teaspoon baking soda. Ang baking soda po mga ka-bakers ay neutralizer. Pinapaganda niya ang kulay at ang texture ng ating cake. 1/3 cup Nescafe Brown. Ito po ay pangpasarap at pangpabango na bumabagay sa ating mocha chiffon cake. Pag kinagat mo yung cake, malalanghap mo ang bango ng ating mocha cake mga ka-bakers. 1 tablespoon instant coffee. Ang instant coffee po mga ka-bakers ang nagbabalance ng kulay at lasa sa ating mocha cake. 1 teaspoon plain vinegar. Ang vinegar po mga ka-bakers ay may acid na nagpapa-active sa baking soda at nagre-remove ng amoy ng egg. Hindi mo na malalanghap ang langsa ng egg sa cake pag kinagat mo dahil sa plain vinegar. Okay, i-mix muna natin ito para matunaw ang baking powder at baking soda bago natin ihalo ang oil. Once na ihalo mo ang oil mga ka-bakers na hindi patunaw ang baking powder at baking soda, magbuo-buo ang baking powder at baking soda at hindi matutunaw hanggang sa maluto ang ating cake. At yan ang magiging dahilan kung bakit mayroon tayong makakain na mapait dahil sa baking powder at baking soda na hindi natunaw. Kaya kailangan muna nating tunawin ang baking soda at baking powder mga ka-bakers bago natin ihalo ang oil para wala tayong makain amoy mapanghi at mapait sa ating cake. Okay, tunaw na. Pwede na natin ihalo ang oil. Half cup oil. Kahit anong klaseng oil po mga ka-bakers ay pwede ninyong gamitin dahil ang ating gagamitin na harina ay cake flour. Ito po yung klase ng harina na may pinakamababang protein. Kahit ipasok nyo sa ref ang inyong cake at matutulog yung oil ay hindi pa rin titigas ang inyong cake dahil ang ating harina ay cake flour. Kaya huwag kang mag-alala ka-bakers, kahit ipasok mo sa ref ang cake at matutulog yung oil ay hindi pa rin titigas ang ating cake. Mananatili pa rin ang lambot niya dahil ang ating gamit na harina ay cake flour. 3/4 cup white sugar or granulated sugar. Salain lang po natin para smooth ang ating butter mixture. 2 cups cake flour. Salain lang po natin para walang buo-buo at para smooth ang ating butter mixture mga ka-bakers.
1 1/2 tablespoon cocoa powder. Kahit anong brand ng cocoa po mga kabakers ang gusto ninyong gamitin, pwede. Basta wag lang yung ordinary para hindi magaspang ang ating cake. Okay, salain po natin ulit para maging smooth ang texture ng ating cake. Mas maganda mga kabakers, salain natin siya ng 3 times para maganda ang texture at makinis ang ibabaw sa ating cake. Okay, ihalo na natin mga kabakers at i-mix natin hanggang sa maging smooth. Huwag po kayong mag-alala sa overmix. Dahil cake flour po ang gamit natin, ito po yung harina na may pinakamababang protein. Hindi po siya mag-elastic. Kaya huwag kang mag-alala kabakers sa overmix. Hindi po titigas ang ating cake dahil cake flour po ang gamit natin. Okay, kapag chiffon cake po ang gagawin natin mga kabakers, kailangan hindi malabnaw ang ating butter mixture. Kahit anong flavor po, basta chiffon cake, kailangan hindi malabnaw ang ating butter mixture. Para pag ihalo natin ang mirang sa ating butter mixture, hindi siya magbubbles. Kapag naluto na ang ating chiffon cake, maganda yung texture at makinis ang ating cake. Kapag malabnaw ang ating butter mixture mga kabakers, tapos ihalo natin ang mirang, magiging mabubbles siya. Ang resulta kapag naluto na ang ating chiffon cake, magaspang ang texture at hindi makinis. Magbutas-butas ang ibabaw kapag malabnaw ang butter mixture natin mga kabakers. Okay, ayan mga kabakers, smooth na ang ating butter mixture. Okay, sa mirang na naman tayo mga kabakers. 5 pieces egg whites. Make sure po na hindi luma ang egg na gagamitin natin dito mga kabakers or hindi stuck para mag-expand ng tama ang ating mirang. 1/4 teaspoon cream of tartar. Ang cream of tartar po mga kabakers ay may acid na nagpapa-stable ng mirang. Kapag wala po kayong cream of tartar, pwede kayong gumamit ng 1/4 teaspoon calamansi or lemon. Okay, paikutan natin ng high speed hanggang sa maging foamy bago natin ihalo ang white sugar. Okay, pumi na siya. Pwede na natin ihalo ang white sugar. One cup white sugar. Okay, ibuhos lang natin ang dahan-dahan. Hindi po pwedeng ubusin kaagad. Kailangan idahan-dahan lang po natin mga kabakers para mahalo siya ng mabuti. Okay, i-mix lang natin ng high speed hanggang sa maging soft bake. Kapag magmirang tayo mga kabakers, siguraduhin natin malinis or tuyo ang ating bowl. Kailangan walang patak-patak ng oil or kahit pa ang white sugar ninyo. Kung minsan mo na itong ginamit na pangkuting ng donut, ay hindi na siya pwedeng gamitin sa mirang. Kasi magiging lugaw ang ating mirang kapag mayroong patak-patak ng oil or ang white sugar ninyo kapag mayroong dumidikit na oil, hindi na siya pwedeng gamitin sa mirang.
Okay, ito na po ang ating mirang mga kabakers. So fake na siya. Bago natin ito ihalo sa butter mixture mga kabakers, magpainit po muna tayo ng oven ng 140 Celsius. Okay, ihalo na natin. Maglagay muna tayo ng konti. Huwag muna natin ubusin kaagad mga kabakers para mahalo ng mabuti ang mirang at ang butter mixture. At i-mix natin siya ng dahan-dahan, one direction. Okay, nahalo na natin siya ng mabuti. Wala na tayong makikitang mirang. Pwede na natin to ilagay sa pan. 11 by 2 and half pan po yung gagamitin ko dito mga kabakers. Pwede po kayong gumamit ng dalawang pan, 8 by 2 at 7 by 2. Okay, i-grease lang po natin ng oil or butter or margarine. At lagyan natin ng parchment sa ilalim lang. Okay, i-bake po natin ito mga kabakers sa 140 Celsius hanggang 65 minutes. Kapag electric oven po ang gamit nyo, up and down ang init, sa baba nyo siya ilagay. Okay, ito na po ang ating mocha chiffon cake. Pinalamig ko na siya. Nilagay ko sa ibabaw ng cooling rack para hindi mag-moist ang ilalim. Napakaganda at napakabango niya mga kabakers. Tatanggalin lang po natin ito sa pan. Napakasarap po nito mga kabakers. Sana'y masubukan nyo rin po ang recipe na ito. Okay,
hanggang dito na lang po. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga recipe. Maraming salamat. God bless all. Happy baking.